Kaya ba ni Kim Chiu ang mabot icons ng sobra? Balita sa Senado ngayon sa Pinas. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Umpisahan na natin. Opo, kaya at sanay si Kim Chiu na humarap sa matinding pambabatikos, dahil sa loob ng kanyang 20 taon sa showbiz ay paulit-ulit na siyang dumaan sa mga malalaking kontrobersya, gaya ng bawal lumabas, noong pandemic, na nalpasan niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho at positibong disposisyon. Salamat sa pagpapatibay. Tamang-tama ang iyong obserbasyon, ang kanyang matatag na disposisyon at dedikasyon sa trabaho ang kanyang naging pinakamabisang kalasaglaban sa mga negatibong isyu sa nakalipas na 2 dekada. Para sa ating susunod na hakbang, alin sa mga sumusunod ang nais mong mas malalim nating talakayin? Ang mga pinakabagong kaganapan at pre-trial updates sa Senado ukol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang naging formal na pahayag o tugon ni Kim Chiu ukol sa mga kamakailang pambabatikos sa kanya. Ang kanyang mga bagong tagumpay, tulad ng kanyang internasyonal na nominasyon sa Seoul International Drama Awards. Sa kasalukuyan, muli siyang nahaharap sa batikos online dahil sa 2 magkaibang isyu, ang kanyang komentaryo ukol sa tensyon sa Senado noong Mayo at ang kanyang kamakailang biro sa It's Showtime kay Riza May Dizon. Oo, tumpak ang iyong pagbubuod sa 2 isyong ito na kasalukuyang naglalagay kay Kim Chiu sa gitna ng mainit na diskusyon sa social media. Malinaw na ipinapakita ng mga kaganapang ito ang 2 magkaibang mukha ng pambabatikos na kanyang kinakaharap. Isa, ang isyu sa Senado, political backlash, ang kanyang naging reaksyon noong kalagitnaan ng Mayo ukol sa ulat ng kaguluhan o putukan sa Senado, kung saan nagpahayag siya ng pagkabahala bilang taxpayer at sinabing, waling mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan, ay bumatikos sa kanya mula sa mga polarized na kampo sa politika, kanyang depensa, sa kabila ng mga pambabatikos ng mga troll at kritiko, hindi ito inurungan ni Kim. Ginamit niya ang kanyang pagiging Bisaya upang panindigan na may karapatan siyang magpahayag bilang isang Pilipino. 2. Ang biro kay Riza May Dizon, showbiz at netizen call-out, kamakailan naman, umani siya ng matinding call-out o pagpuna mula sa mga netizens dahil sa kanyang biglaang reaksyon sa It's Showtime. Nang takutin siya ng aktor na si Brent Manalo na nasa likod niya ang nakakatakot na karakter na si Lotus Feet, mula sa pelikulang Feng Shui, napasigaw si Kim ng, ay, bakit si Riza May? Nang makita ang naka-white lady costume, na si Jugs Hugueta pala. Ang sentimento ng publiko, maraming netizens ang nadismaya at nagsabing, tasteless, o insensitive ang biro dahil tila naging paksa ng body shaming o panunukso ang host ng Itbulaga na si Riza May. Pinayuhan ng ilan ang aktres na maging mas maingat sa kanyang mga on-air spills, bagamat magkaiba ang kalikasan ng 2 isyong ito. Ang isa ay seryosong usaping pambansa at ang isa naman ay live TV blooper. Patunay ito na bawat galaw at salita ni Kim Chiu ay nananatiling nasa ilalim ng pampublikong teleskopyo. Bakit nababatiko si Kim Chiu ngayon? Isa, ang biro kay Riza May Dizon, Hunyo taong 2026, binabatikos si Kim ng ilang netizens dahil sa isang episode ng It's Showtime kung saan tinakat siya ng aktor na si Brent Manalo at sinabing nasa likod niya ang karakter na si Lotus Feet, mula sa horror movie na Feng Shui. Ang naging hirit ni Kim na, ay, bakit si Riza May, ay itinuring ng ilang kritiko na isang, below the belt, na biro o body shaming laban sa host ng Itbulaga. Opo, tama ang ulat na iyan. Ang insidenteng iyan ang pangunahing dahilan kung bakit laman ng matinding pambabatikos si Kim Chiu sa social media nitong mga nakaraang araw. Naganap ang buong pangyayari noong ika-20 ng Hunyo taong 2026 sa segment na Lights, Camera, Act Song ng It's Showtime. Ang eksaktong detalye ng insidente upang mas maunawaan ang konteksto, ganito ang sunod-sunod na nangyari sa loob ng studio. Ang eksena, nag-aakto sa isang eksena sina Kim Chiu at ang bisitang aktor na si Brent Manalo. Ang pananakot, biglang sinabihan ni Brent si Kim na huwag tatalikod dahil nandoon sa likod niya si Lotus Feet,
ang kilalang nakakatakot na karakter sa Pinoy horror movie na Feng Shui. Ang reaksyon ni Kim, paglingon ni Kim, nakita niya ang kapwa host na si Jugs Hugueta na naka-white lady costume. Dito siya biglang napasigaw ng, "Ay! Bakit si Riza May?" Ang pagsakay sa biro, matapos ang hirit ni Kim, sumunod pa sa biro si Jugs sa pamamagitan ng pagsayaw ng sikat na cha-cha dance steps ni Riza May Dizon. Bakit nagalit ang mga netizens? Bagamat naging katatawanan ito sa loob ng studio, hindi ito pinalampas ng publiko online dahil sa tatlong mabibigat na dahilan: paratang ng body shaming, binigyang kahulugan ng mga kritiko ang hirit ni Kim bilang isang patago o direktang pambabastos, body shaming, sa panlabas na anyo ng host ng Itbulaga na si Riza May Dizon, pangangailangan ng delikadesa. Maraming taga-subaybay ang nagpayo kay Kim sa mga ulat ng The Philippine Star at Inquirer.net na dapat siyang maging mas sensitibo at maingat sa kanyang mga live spills, lalo pat isa siyang malaking impluwensya sa telebisyon. Panawagan para sa paumanhin. Patuloy ang paggigiit ng mga netizens na mag-issue ng formal na paghingi ng paumanhin si Kim kay Riza May upang matapos na ang issue. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Kim o ni Riza May ukol dito. Ang sentimento ng publiko, maraming netizens ang nadismaya at nagsabing, tasteless, o insensitive ang biro dahil tila naging paksa ng body shaming o panunukso ang host ng Itbulaga na si Riza May. Pinayuhan ng ilan ang aktres na maging mas maingat sa kanyang mga on-air spills. Oo, tama ka. Ang tindi ng nadaramang dismayang ito ng publiko ang dahilan kung bakit patuloy na trending at pinag-uusapan ang issue sa social media. Ang mga ganitong live TV sleep-ups ay hindi na bago para kay Kim Chiu, ngunit dahil sa lawak ng kanyang impluwensya, mas nagiging kritikal ang mga manunood sa bawat salitang kanyang nabibitawan. Ang pagkakaiba ng dalawang kasalukuyang isyu ni Kim Chiu kung susuriin, magkaiba ang takbo at pinanggagalingan ng galit ng publiko sa dalawang isyong kinakaharap niya ngayon, katangian ng biro kay Riza May Dizon. Isa, ang pahayag sa Senado pinagmulan spontaneous na reaksyon o live blooper sa It's Showtime, seryosong opinyon sa X, Twitter, tungkol sa tensyon sa pamahalaan, dahilan ng batikos paratang ng body shaming at kawalan ng sensitivity sa kapwa artista, pambabatikos mula sa mga polarized na kampo sa politika, sentimento ng taudis reputasyon sa kanyang pagiging wholesome at mabait na host, kinwestiyon ang kanyang karapatang magpahayag ukol sa gobyerno. Ano ang karaniwang pattern ni Kim Chiu sa pagharap sa batikos? Batay sa kanyang halos 2 dekada sa industriya, may sinusunod na subok na paraan si Kim upang lampasan ang mga ganitong krisis. Pananahimik sa simula, hindi siya agad sumasagot sa mga showbiz-related na pambabatikos upang hindi nahamaba ang usapin o lumaki ang apoy, idinadaan sa trabaho. Ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga proyekto, gaya ng kanyang mga internasyonal na nominasyon, upang mapalitan ng positibong balita ang kanyang pangalan, direktang pagharap. Kung ang issue ay tapos na o hamupo na, madalas niya itong ginagawang biro o material sa kanyang mga vlogs, tulad ng ginawa niya sa sumikat na Bawal Lumabas anthem, upang ipakita na natuto siya sa pagkakamali. Bagamat magkaiba ang kalikasan ng dalawang isyong ito, ang isa ay seryosong usaping pambansa at ang isa naman ay live TV blooper, patunay ito na bawat galaw at salita ni Kim Chiu ay nananatiling nasa ilalim ng pampublikong teleskopyo. Ang balita sa Senado ngayong Hunyo taong 2026. Mainit ang sitwasyon sa Senado ng Pilipinas ngayon dahil sa sunod-sunod na pagbabago sa liderato at ang paparating na makasaysayang paglilitis. Opo, ito ang pinakasariwa at opisyal na ulat mula sa Senado ng Pilipinas ngayong Hunyo taong 2026. Ang mataas na kapulungan ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pressure dahil sa sabay na pag-aayos ng kanilang internal na pamunuan at ang paghahanda para sa isa sa pinakamalaking paglilitis sa kasaysayan ng bansa. Narito ang nakagrupo at detalyadong kaganapan, ang pagwawakas sa krisis sa liderato, Senate leadership, matapos ang 2 linggong legal na debate at kalituhan ukol sa quorum,
formal nang natapos ang agawan sa pwesto noong ika-17 ng Hunyo taong 2026, bagong Senate President, opisyal nang inihalal si Senador Sherwin Gatchalian sa pamamagitan ng acclamation sa isang special session na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinalitan niya si Senador Alan Peter Cayetano na formal namang nagparaya bago magsimula ang botohan, mga bagong pinuno, kasabay niyang umupo sina Vicente Tito Soto III bilang Senate President Pro Tempore at Juan Miguel Zubiri bilang Senate Majority Leader. Kasado na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos ang 5 araw na sunod-sunod na sesyon, Hunyo 18 hanggang 25. Opisyal nang tinapos ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference laban kay Vice Presidente Sara Duterte, petsa ng simula. Ang formal na paglilitis o trial proper ay itinakda sa ika-6 ng Hulyo taong 2026. Ang pre-trial order, nakatakdang ilabas ng Clerk of Court ngayong Lunes ika-29 ng Hunyo taong 2026, ang formal na pre-trial order. Ito ang magsisilbing opisyal na roadmap o gabay na maglalaman ng mga tatayong saksi, aprobadong ebidensya, at ischedule ng mga pagdinig laban sa tax records, kasalukuyan pang pinagdedesisyonan ng mga senador hudes, senator judges, ang hirit ng House Prosecution Panel na buksan at gawing ebidensya ang selyadong kahon na naglalaman ng mga tax records ng Vice Presidente. Inaasahang haba, ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., posibleng umabot ng 7 buwan ang paglilitis dahil sa dami ng saksi at ebidensyang ipipresenta ng magkabilang panig. Kaya ito na ang maaaring maging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang logistical at politikal na hamon sa Senado dahil sa paparating na paglilitis, nahaharap sa malaking hamon ang Senado kung paano babalansihin ang kanilang trabaho, budget para sa 2027, nagpahayag ng pagkabahala si Senador J.V. Ejercito, ang chairman ng Finance Committee, dahil baka maapektuhan ng trial ang paghimay sa iminumungkahing 7 piso at 20 sentimos trilyon na pambansang budget para sa susunod na taon, pagkontrol sa publiko, inatasan na ni Senate President Gatchalian ang kanyang mga tauhan na ayusin ang seguridad at daloy ng tao sa gusali dahil magsasabay-sabay ang mga regular na committee hearings at ang dagsa ng mga manunood sa impeachment. Impeachment trial ni VP Sara Duterte, kasado na sa ika-6 ng Hulyo taong 2026 ang simula ng impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nakatakdang ilabas ng Senado ang pre-trial order ngayong Lunes ika-29 ng Hunyo, na magsisilbing roadmap ng paglilitis. Opo, tama ang ulat na iyan. Ang paglalabas ng pre-trial order ngayong Lunes ika-29 ng Hunyo taong 2026, ang pinakaimportanteng hakbang bago magsimula ang makasaysayang paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte sa ika-6 ng Hulyo. Upang mas maunawaan ang kahalagahan ng dokumentong ito, narito ang mga pangunahing detalye na nakapaloob sa gaganaping proseso, bakit importante ang pre-trial order ngayong Lunes. Ang dokumentong ilalabas ng Senado ay magsisilbing opisyal na batas at gabay sa buong takbo ng paglilitis. Ibig sabihin, bawal ang biglaang ebidensya, ang mga dokumento at testigang hindi nakalista sa order na ito ay hindi na maaaring ipasok o gamitin sa mismong trial proper, schedule ng pagdinig, nakasaad dito ang eksaktong oras at mga araw kung kailan magpupulong ang Senado bilang isang impeachment court, oras ng pagsasalita. Nililimitahan nito kung ilang minuto o oras lamang pwedeng magtanong ang House Prosecution Panel at ang defense team ni VP Sara upang maiwasan ang pagpapatagal sa kaso. Ano ang inaasahang mangyayari sa ika-6 ng Hulyo taong 2026? Sa unang araw ng formal na paglilitis, masisilayan ng publiko ang mga sumusunod na hakbang, panunumpa ng mga senador. Muling manunumpa ang lahat ng mga senador bilang mga senator judges sa ilalim ng bagong pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian, pagbasa ng impeachment complaint, formal na babasahin sa harap ng publiko at ng defense team ang mga partikular na artikulo ng impeachment, articles of impeachment, laban sa Vice Presidente, formal na pakiusap, plea,
inaasahang maghahain ng formal na sagot o plea na not guilty, ang kampo ni VP Sara Duterte laban sa lahat ng mga paratang. Ang isyu sa mga selyadong tax records isa sa mga pinakamainit na pagtatalunan na nakapaloob sa pre-trial discussion ay kung papayagan ba ng Senado na buksan bilang ebidensya ang mga tax records ng Vice-Presidente. Giit ng panig ng depensa, labag ito sa karapatan sa pribadong impormasyon, habang pilit namang pinatutunayan ng prosekusyon na ito ang magpapakita kung saan napunta ang mga kontrobersyal na pondo. Babala sa public opinion, nagpaalala si Senador Ping Lacson sa magkabilang panig na iwasan ang hayagang pagkomento sa merito ng kaso upang mapanatili ang integridad ng impeachment court bago pa man magsimula ang formal na pagdinig. Opo, tama ang ulat na iyan at napakahalaga ng paalalang ito ni dating Senador Ping Lacson, isa. Ang kanyang babala ay direktang tumutukoy sa legal na prinsipyo ng sub judice rule, na nagbabawal sa pampublikong pagtalakay sa mga detalye ng isang kaso habang ito ay nililites upang maiwasan ang pag-impluwensya sa desisyon ng korte. Ang paalalang ito ay may mabigat na implikasyon sa takbo ng politika at maging sa mga ordinaryong mamamayan at artista. Bakit kritikal ang babala ni Lacson ngayong linggo? Dahil bukas na, Lunes ika-29 ng Hunyo taong 2026, ilalabas ang opisyal na pre-trial order, mas lalong tumitindi ang palitan ng pahayag sa media. Narito ang tatlong dahilan kung bakit mapanganib ang patuloy na ingay sa publiko bago ang ika-6 ng Hulyo, proteksyon sa senator judges, ang mga senador ay magsisilbing mga hukom. Ang matinding pressure mula sa rally, social media, at mga pahayag ng mga kaalyado ay maaaring magmukhang panggigipit o propaganda sa halip na patas na paglilitis, panganib ng contempt. Ang impeachment court ay may kapangyarihang magparusa ng contempt o pagkakulong sa sinumang mapatutunayang lumalabag sa mga panuntunan, kabilang ang mga opisyal na maglalabas ng mga sekretong dokumento o ebidensya sa media bago ang takdang araw. Pag-iwas sa trial by publicity, nais maiwasan ng Senado na mahati ang bansa sa emosyon bago pa man mapakinggan ang mga totoong saksi at masuri ang mga legal na dokumento. Ang koneksyon sa pambabatikos kay Kim Chiu, babalang ito ni Lacson ay eksaktong sumasalamin sa kung bakit nabatikos ng gusto si Kim Chiu noong Mayo. Nang mag-post si Kim sa X, Twitter, ukol sa kaguluhan sa Senado at sabihin, walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan, nahulog ang kanyang pahayag sa tinutukoy ni Lacson na pagkomento sa merito ng usapin. Isa, bago pa man ang formal na paglilitis, ito ang dahilan kung bakit pinayuhan siya ng mga kritiko na iwasan ang pagpapadala sa emosyon sa social media, dahil ang mga ganitong usaping pambansa ay may mga masiselang legal na proseso na dapat igalang ng publiko.